Totoo ay talagang wala ka na at kailan kaya ako magkakaroon ng magandang boses? Charing. On the way na nga kami ng kapatid ko papuntang Binangonan City at yan nga ituwang-tuwa kapag ka nakakasakay nga ng bangka dahil bihira nga yan nakakaalis. At sa sobrang excited nga niyan, alas 3 pa nga lang na madaling araw, igising na yan. At ito talaga yung sakit na hindi nawawala sa aming mga taga-isla. Yung bang tipong ang layo pa ng pretil ng Binangonan, talaga naman nagtatayuan na. At dahil hindi naman kami pwedeng makipagsiksikan sa mga nag-uunahan sa pagbabapalaang ng bangka, kaya nga kami laging nahuhuli. Pagbaba nga namin ng pretil ay wala pa ang kuya ko, kaya naman umupo muna kami at ako ngay napapakanta. Masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na at saglit pa nga lang kami nakakaupo at hindi ko pa nga natatapos kantahin yung aking sintonadong kanta ay dumating na nga ang aking kuya. At sa mga magtatanong naman kung bakit bigla kaming napaluwas ng aking kapatid ay laboratory niya po ngayong araw. At kuya ko na nga lang maghahatid sa kanya doon sa may ospital. At dahil medyo malayo nga ang pupuntahan nila kaysa magantay nga ako ay mamimili na nga ako ng konting paninda ng aking inay. Inuna ko na nga puntahan itong butika at dahil kabubukas nga lang kaya nga nagkaroon ng pila. At dahil katabi nga lang ng butika yung isa ko pang pupuntahan kaya nga nagpunta na ako, yun nga lang ay sarado. At dahil sarado pa nga yung huli kong pupuntahan, duman nga muna ako ng palengke para nga kumain ng lugaw at sinamahan ko na nga rin iyan ng tokwa. At fast forward, tapos na akong mamili at nakuha ko na nga rin lahat na aking binili kaya naman nagpunta na ako dito sa may pretil. Hindi pa naman ako sasakay ng bangka dahil aantayin ko pa nga ang kuya ko pati na nga ang kapatid ko. At dahil linggo nga ay medyo marami nga ang tao at ang mga bangka nga ay mayat maya nga ang doong galing nga sa iba't ibang mga isla. Ay December na kasi kaya siguro yung iba ay mamimili na nga ng mga pamasko. At naalala ko nga noong isang taon, ganitong petsa kami lumuwas ng mga anak ko para nga mamili na kanilang mga pamasko. Ay maaga nga kasi ang 13th month namin noon, hindi katulad ngayon, pinapainit pa. Charing. At fast forward uli, nakasakay na nga kami ng bangka at talaga namang timing ang pagkakadating ng kuya ko pati na nga ng kapatid ko dahil itong ang bangkang aming sinasakyan ay paalis na. Ay mabuti na lang talaga at nakahabol nga kami. Iba na nga kasi ang patakaran sa bangka ngayon, hindi na nga per oras ang alis. Ay kailangan nilang mapuno kung ilan nga ang capacity ng kanilang bangka. At pag uwi naman namin, gabi-gabi lang nga ang may birthday, kaya nga eto, meron kaming mga ulam. Itong nagbigay ng ulam na to ay kapitbahay namin at sabay na nga ang birthday, pati na nga ang binyag. At si Yums nga po ay kinuha nga rin nilang ninong. At yung isa namang nag-birthday, mag-anakan din namin doon sa may taas at padalhan nga din kami ng 2 putahing ulam, pati na nga ng spaghetti, tsaka nga malabon. Isinalid ko na nga itong binigay nilang ulam dahil si ABM nga idadalhan ko nga ng pagkain. Sa dami nga ng ginagawa ni ABM sa school ay hindi na nga halos iyan makatayo. Kaya nga ang ginagawa ko ay talagang hinahainan ko pa yan para nga lang makakain, para nga hindi malipasan ng gutom. Ayun lang, salamat.